Kasi minsan, ang mahirap sa negosyo, nagiging ego natin kasi parang kumikita na tayo, ito na ako, Pride ayoko natin. ng... Pasundin ako. Pag puro positive, may stuck tayo dun sa, ay okay na pala yung amin, masarap same na pala. situation, magiging stagnant na. Oo, okay pala yung negosyo Kasi namin. mahalaga din siguro na makita yung dapat wag ka munang matakot magsimula sa maliit or sa maliit na negosyo. Di kalaunan, pre, nalasing ako, binili ko yung truck nang hindi ko naman kailangan. Ngayon, punta tayo sa kung paano natin ma-maintain yung kita natin o yung pinagsisilbihan natin, yung mga yung merkado, yung customers natin. Paano ba natin sila ma-maintain? So yung pang-apat, dapat siguro nakikinig ka sa masa or sa Oo, customer mo. yun diba? yung pang-apat nating utos. Makinig tayo matutong makinig sa merkado, hindi lang sa ego natin. Kasi ako parang naniniwala ako na yung isang negosyante, dapat parang tubig ka. Paano yun, Tol? Paki-explain. Maganda yan maganda yan pare. Malulusot ko ba to? Kaya dapat may yun lagi yung sinasabi ko na dapat yung isang negosyante or yung tao, parang tubig ka. Saan ka man ilagay na sitwasyon? Ilagay ka sa battle, maging battle ka. Ilagay ka sa drum, pan-drum ka. Ilagay ka sa baso, maging hugis baso ka. Ibig sabihin lang, kailangan siguro, kung ano man yung hinahanap ng customer mo, kung ano man yung hinahanap ng kliyente mo, dapat ibigay mo. Kasi minsan, ang mahirap sa negosyo, nagiging ego natin kasi parang kumikita na tayo, ito na ako, Pride ayoko natin. ng... Pasundin ako. Ayoko ng... Ba't ako papasundin nyo? Ako may negosyo, di ba? So parang minsan, pag kumikita na tayo, ayaw na natin mag-ship dun sa gusto na ng mga bagong customer natin. Kasi ang mundo, mabilis ang changes di ba? So parang, kumbaga, sa social media kasi, ito yung trend ngayon. Bukas iba naman yung trend. So, minsan, ayaw na natin makinig dun sa mga kliyente natin. So parang nagiging stagnant na tayo, Tol. Oo, nagiging stagnant na tayo. So dapat tayo parang tubig lang. Kung saan papunta yung agos, sumusunod tayo. Kasi kung hindi tayo susunod dun sa agos, mahihiwalay tayo Di ba? So napaka-importante na kailangan mabilis tayong Makibagay. mag-isip, mabilis tayong makibagay. Yun. Mabilis natin diskartehan yung mga problema. Kasi kung hindi natin susundin yung flow ng negosyo, sigurado, malalayo tayo. At Maiiwan. maiiwan tayo. Maiiwan. Diba? Ikaw, anong tingin mo doon, paring Kit? Ako parin Jude, sa napakinggan ko sa'yo, tama naman yun sa'yo malaki yung point nun. Kasi kung dati nga, nung nagbukas tayo ng negosyo, talagang sabi nga nung dating Pangulo, kayo ang boss ko. Ibig sabihin, kung ano yung kagustuhan ng mga tao dati, Binibigay natin, no? Pero kung sasalungatan naman natin yung kagustuhan nila, sa ngayon na nasasabi natin na okay, malaki na yung negosyo, maayos na yung negosyo, siguro baka may pagkabagsak yung negosyo kung hindi natin susundin yung kagustuhan ng masa. Tsaka ito yung mahalaga, Tol. No? Alam ko, sinimulan naman na natin sa negosyo natin yung pakikinig sa customer. Naglagay na tayo ng customer feedback. Oo, meron tayo. Kasi dati wala tayong customer feedback. Nakikinig na tayo ngayon. Pero ano yan pare ang Jack malaking tulong sa atin Malaking tulong. Sobrang laking tulong nun, pare. Kasi nalalaman natin yung mga dapat natin i-improve. Kasi ano pati yun pare, kung ano yung saloobin ng taong kumain sa atin. Oo. Yun kasi yung magiging talaga. drive mo Oo, yun. Yung nakikinig ka sa customer mo. Kasi kung drive mo lang yung gagawin mo, parang, sige, pwede naman. Ikaw yung may negosyo, tapos ikaw rin yung customer. Pwede yung ganun. Yun. Pero Tsaka, kung, ang kagandahan nun, pare, hindi lang naman puro negative yun Di ba? Pero May mga pare, mas maganda good ngayon pa din. Mas maganda ngayon feedback na negative kaysa Okay. dun sa puro positive. nakikita Kasi natin. kung puro positive, wala nang i-improve yung Wala negosyo mo. i-improve. Tama. So kung may negative, makakapag-transition ka agad Pag puro positive, may stuck tayo dun sa, ay okay na pala yung amin, masarap na same pala. situation, magiging stagnant na. Oo, okay tayo. pala yung negosyo Kasi namin.
kahit yung malalaking business, yung mga sila Jollibee, sila McDonald's, Mga idol. no? tuloy-tuloy pa rin yung improvement eh. 'Di ba? So kada summer may bagong produkto. Kada Christmas may bagong produkto na hindi naman inaasahan na maglalabas si Jollibee ng ganito, hindi naman inaasahan maglalabas si McDonald's ng ganito. Pero syempre, yun ang nagte-trend, yun ang gusto ng tao. So dapat ang importante dun sa magnenegosyo, talagang mabilis yung galaw, mabilis yung transition ng negosyo mo para mabilis din yung pasok sa'yo. Pati pare, doon pumapasok yung dapat pala sumusunod ka sa mga kumakain sa negosyo mo. O hindi man sa pagkain, dapat pala talaga makikibagay ka kung sino yung customer mo. Okay. So ngayon, doon na tayo sa panlima. Huwag matakot magsimula sa maliit na negosyo. Sino bang nagsimula ng malaki kagad? Yun ang tanong eh. Alam mo pare, naalala ko nung nagsisimula pa lang tayo tungkol dyan sa huwag matakot sa simula kung maliit ang negosyo. Yun nga, mabalik tayo dun sa episode 1 natin, yung kwento natin. Mm. Di ba, ang pangarap lang naman natin magkaroon lang ng cart na 50 lang naman. Pero parin Jude, yung pangarap natin na yun, kakaibang pangarap yun. Oo, pero syempre, yung pangarap natin dati na cart, pero nung time kasi na yun, cart lang siya, pero 50 cart yun Pero 50 yung cart. pangarap natin. So, ang ginawa natin, naniwala tayo na lalaki yun, di ba? Yung 50 cart kasi mas malaki yun dun sa 5 Kumbaga branch. yun yung vision mo pare. Yung 5 branch natin ngayon, hindi tatama dun sa 50 carts. 50 carts. Oo. Kakainin nyo nun. Oo, kasi sobrang laki nun. Ngayon, pero naniniwala tayo na yung maliit na cart, pag pinarami mo, Kaya din mag-produce. kaya din mag-produce nung... Parang isang malaking negosyo din. parang isang malaking negosyo rin. So, mahalaga din siguro na makita yung dapat wag ka munang matakot magsimula sa maliit or sa maliit na negosyo. Kasi minsan yung mga ibang negosyante, porket may kapital, nilalakihan agad nila. Gusto malakihan agad. Oo. Tsaka pare, yun nga, ang tanong naman kasi dyan, sino bang Nagsimula. nagsimula ng malaki kaagad? Oo, kahit naman tayo nagsimula tayo sa maliit, 'di ba? Si SM, 'di ba? Nagsimula SM. sa Pagbebenta ng sapatos, yun eh. Si Jollibee nagsimula sa ice cream. So, ang mahalaga lang doon ang nakikita ko doon, simulan mo muna ng maliit na negosyo, palakihin mo muna yung utak mo, palakihin mo muna yung diskarte mo. Pag ready ka na, may kapital ka na, may malaking diskarte ka na, may Alam mo na may kung- capacity ka na para i-handle yung negosyo. Tsaka mo lakihan. Para kumbaga, naipon mo yung kapital mo, naipon mo yung diskarte mo, dun sa malit na negosyo, nag-training ka, nag-tuition ka muna doon, mga pagkakamali at failure mo. Pag malaki negosyo na, magkaroon ka man ng failure doon, may nakaabang kang diskarte, may nakaabang kang kapital. Solusyon. Oo. Kasi kung lalakihan mo agad, tapos tinamaan ka agad ng impact, baka hindi mo kayanin eh. Mahirap i-recover. Mahirap i-recover. Parang pagtatayo ng building yan tol, tinitibayan mo yung pundasyon bago makapagpatayo ng mataas na building. Minsan lang mag-insert eh. Mga pare, ano bang napapansin nyo sa mga CEO na halos magkakaparehas ng diskarte? Lahat yan may sasakyan. LC? LC. Siguro pagkakapareho niyan ng mga CEO, 'di ba? Mga pogi, 'di ba? Mga naka-suit lagi 'yan, 'di ba? Yung mga Low sleeve. long sleeve, 'di ba? Magaganda accessories ng mga yan. Pero ako pare, ang natutunan ko lang sa pagkakapare-parehas ng mga CEO, siguro kumpleto yung kapital, kumpleto yung diskarte, kumpleto rin yung experience na Yung tatlo. yung tatlong pinag-usapan natin na yung experience nila na paano yung pag nadapa ka, saan mo dapat paano mo ibangon, paano mo gastusin ng tama yung kapital, no? Siguro yun ang tingin ko. Nag-golf din sila tol, di ba? Yun ang pinaka-common nun na lahat. Ako dati ginogolf din ako ng mama eh. Tayo, kailan tayo mag-golf? Gulpe. Ay tol, ako may alam akong golf. Anong golf? Golf. Barik. Barik yun. Pero alam nyo mga pare, isa din sa kadalasan na CEO, yung mga nakapambahay lang yan, pambahay. Yung hindi mo mapapansin. Ako mas gusto ko yung, pag ako may kausap, mas gusto ko yung mga ganun, yung tahimik lang.
Pero magugulat ka, ganito pala yung negosyo, ganito pala kalaki, di ba? Alam mo pa rin, Jude, yun yung sikreto nila ng mga CEO na pag marunong makinig, mas marami siya napupulit At saka sa tao. meeting, di nagsasalita yan. Ano muna yan, nang nakatingin lang. Nag-o-observe lang, Nag-o-observe no? lang muna. Nakikinig lang. Oo. Tapos yun yung pinaka nakakatakot dun sa loob ng room. Na pagtahimik lang yung tao, nakikinig, mamaya pagtapos nyo may sasabihin yan. Tapos kayo lahat tulala. Oo. Yun yung pinaka mabigat doon. Isang karakteristik ng CEO. Oo. Ang pinaka number one siguro dapat pag CEO ka, humble ka. Hindi ka dapat hambog, no? Pero depende rin. Depende Depende. rin. Siyempre kung kailangan mo iyabang yung negosyo mo. Yung mayabang na Humble. iba kasi yung mayabang na nagyayabang lang. Pero meron din naman niya tahimik lang pero may maipagyayabang. Sa bagay, syempre, ikaw ang pinaka nakakaalam sa negosyo mo eh. No? Ba't hindi mo ipagmayabang Siguro talaga? mga pare, yung pagiging CEO ng isang tao, tama ba na dapat isantabi niya yung emosyon niya habang nagtatrabaho siya? Importante yun. Oo. Kasi, syempre, kung ihahalo mo yung emosyon, alam ba, may problema ka sa bahay, tapos dadalhin mo doon sa kumpanya, nagiging toxic kasi. Mapektuhan ng negosyo. At saka yung decision mo, sabi nga, huwag kang magdidesisyon pag masaya ka. Huwag ka rin magdidesisyon pag malungkot ka. Dapat, ano lang, Dapat yung pagdidesisyon mo, yung normal ka na, yun ka talaga pag nagdidesisyon. Kasi pag masaya ka, tapos bigla ka na pa oo. yung pala, dahil masaya Yung ka lang. pala, masaya ka lang. Di ba? Mamaya pag uwi mo sa bahay, Pabugso-bugso. pabugso-bugso Hindi yung pwede damdamin yung mo. ganun sa negosyo. Para, Or no? bigla kang galit ka, pinire mo yung manager mo. Yung pala- Hindi naman pala yun may kasalanan. Hindi naintindihan lang yung Oo. punot dulo. Or biglang napataya ka dun sa isang negosyo, di ba? Tapos hindi naman pala yun okay. Dapat kalmado ka lang siguro. Sabi mo, call. Lalo sa pagdedesisyon. Call. Yung pala, wala. Para ka nag-poker nun, tapos mamaya nataya mo. Ano pala? Wala pala. Buta. Bugso ng eh. Pardos lang. pardos lang pala yung baraha mo, di ba? So, importante talaga na na yung pagdedesisyon mo, yung Hindi ka- normal capacity mo, nandun ka. Hindi ka emosyon na. Oh, baka mamaya lasing ka lang pala, di ba? Tapos napa-oo ka. Yung isipin mo bukas, nasabi ko pala yun. Kasi ano talaga yung accountability mo as pagninegosyo, nagkamali man yan, ikaw yan. Pag jumakpat yan, ikaw din yan. Oo. So, Parang na-experience ko yan. anong nangyari? Jackpot. Na-experience ko yan. Saan ka jumakpat? Sa? Jumakpat ako. Kakagolf ko. Kakagolf ko. May Uy, pare, business meeting Parang kami. alam ko yung kagagolf mo na yan. Kakagolf ko, may ka-business meeting kami ng AirPods ko. Nung time na yun, ako na nagmamanage nung tracking namin eh. Yung ka-business meeting ng AirPods ko, may truck na binibenta. Putang ina, kaya pala siya pumunta dun para makipag-inuman, para ibenta yung truck niya. Di kalaunan, pre, nalasing ako, binili ko yung truck Yun lang. nang hindi ko naman kailangan. Eh di nagulpi ka. Naggolpe ako Kay papa mo. ng tatay ko. Yun yung kagandahan na dapat hindi ka Kalmado ka. emotional. Hindi ka emotional. Pagka magdidesisyon ka. Dapat clear mind ka. at the Tayo, same time, marami rin tayo na nagde-decide. pagdesisyonan na masaya lang tayo eh. Oo. Di ba? Alam niyo yan. Yun ang Kaya talagang importante muna na isipin mo muna mabuti or baka pwedeng bukas, sabi nga ni Jack kanina, 2 weeks muna bago ka magdesisyon. Or kung may pagdidesisyonan man ngayon, talagang Siguraduhin na, pag-isipan mo ano, muna yung pros and cons. Oo. Siguraduhin lang na... Alam mo naman pare, hindi na babalik yung oras, di ba? So, Totoo. sa negosyo, hindi lang sinasabing ang kapital mo ay diskarte, kapital na pera, or yung experience. Laking puhunan din natin dito yung oras eh. Oras talaga. Oo, kasi hindi mo may babalik yung oras, di ba? Totoo, tol. Kumbaga, pag nag-fail ka, pagka umulit ka ulit ng umpisa, Wala nang restart wala nang button, restart tol. eh. Parang ang mangyayari, nababawasan, natatalo ka na natatalo. Tapos, ang mangyayari, imbis na, Ibig sabihin mo ba parin, Jude, kunwari, tag-init, no? Kumbaga, yung panahon ng tag-init, yung kasagsagan ng trabaho, maraming tao, yung maraming sales.
Mag-ipon ba? ka. Tama ba na Mag-ipon ka. mag-ipon ka? Kasi Oo. minsan dumadating talaga yung tag-ulan eh. Kung sa atin, sa Mindoro mismo, no? Yun nga yun yung sinasabing dapat may emergency fund ka eh. Yun, doon Yan. papasok yung emergency Oo. fund. Kasi ako naranasan namin yan eh. Dati sa Coron, nag-pandemic. Pandemic. 'Di ba? Nang may restaurant kami dati doon sa Coron nung way back 5 years ago. Bago mag-pandemic. 2019 yan. 2019. Oh. Ngayon, nung nandun na kami sa inabutan kami ng pandemic doon. So kami naman kahit papaano malakas yung hanap buhay doon, yung Red Tomato doon. Dumating ngayon si pandemic. As in, parang Jude, marami talagang tao. No? Marami talaga. Turista eh. No? Walang ano doon. Walang low season eh. Ata. Ngayon nangyari, buti na lang kamo, nung time na Nag-pandemic. bago mag-pandemic, every night, nagtatabi ako ng 1,000, 2,000. Nag-imba ka. Nag-imbak ako. Kasi ang haba eh. Biruin mo March kami March nag-close yung Coron. Nakalabas kami sa Coron parang June 15 na. March, April, May, June. Tatlong Mga tatlong buwan. 3 months oh. So, dalawang factor yon. Na-survive namin yung everyday doon sa Coron kasi may ipon ako, may ipon din si Jade. Pero sana kung mas malaki yung naipon namin, baka na-retain natin yung hanap buhay doon Pwesto. sa Coron. Kasi wala kami naging pang-upa eh. Ang naging pang araw-araw lang namin yung ipon. Pero sana kung may mas malaking ipon Emergency. nung time na yun na talagang umuulan ng biyaya, mariretain mo yung hanap buhay mo. So, ang importante, mag-ipon ka hanggat kaya mong Hanggat may hanggat pumapasok. kumikita. Oo. Kasi pagka umistop yung kita, maapektuhan talaga yung negosyo. Dahil dyan sa learnings mo na yan, pare, so pwede natin masabi na kailangan din natin mag-adapt sa mga changes na nangyayari sa mundo, sa buhay, sa negosyo. O dapat, Oo pare, tama yun kasi syempre may crisis, may pandemic, may... Hindi kung ano natin man. malalaman kasi kung ano yung ibibigay sa ating kinabukasan eh, no? Pumapasok pa rin din pala pare yung emergency fund. oo. Mm. Kailangan mong mag-adapt ng bago. Kahit siguro sila Lamborghini, di ba? Dati tractor yung ginagawa. Oo. Gumawa sila ng mga sasakyan, di ba? Nakahanap sila ng Si Jollibee, ice cream, naging Chicken Joy, Chicken spaghetti. Joy. Nag-evolve. So, yun na nga, pare, di ba? May hanap buhay ka na, may kinikita ka na. Pero May diskarte. may isang advice ako na dapat siguro tumatatak din sa isang nagninegosyo yung social responsibility. Tama. Yung pagtulong sa kapwa. Kumbaga pare, sinasabi mo na syempre kumikita na tayo, may naipon na konti, kailangan din natin magbalik. Hindi lang naman in Sa kapwa. terms ng ano yun eh. Hindi ng lang- pera. Hindi Sa lang akin, in terms of hindi pera. laging ang tulong pera. Oo. Kagaya lang nung may makita kang tao, may negosyo, hindi, yung matulungan, ma-advisean mo lang, malaking bagay na dun sa tao eh. Yung makamusta mo lang sila, kamusta kayo, ano bang maitutulong namin, anong pwede mong i-advise, o yung kaibigan mo na nagsisimula ng negosyo mo, advisean mo. Kasi yung tuition mo sa sarili mo, baka pwedeng hindi nadanasin yung failure mo, ituro mo sa kanya, Parang hindi niya na maranasan. para hindi niya maranasan. Malaking tulong na yun eh. So, tayo, ngayon naman, ang ginagawa natin, kagaya nung Mr. Pares Bayanihan truck natin, di ba? Yung program natin. Pakain, libre. Pag may mga bagyo, Sakuna. sunog, sakuna, kahit pa paano, kung may sobra tayong pera, di ba, Kahit pa paano. nadadala din nakapag-share natin tayo. yung truck natin pagkakaya natin magpakain. So, pinapakita lang natin na hindi naman yung pagtulong kailangan malaki. Minsan nga, napapakain lang natin, lugaw lang. Or minsan, pares, di ba? Hindi nasasabi na kailangan malaki yung tulong mo. Mapakita mo lang din sa iba na yung pagtulong, kahit maliit, pag pinagsama-sama, malaki. Big sabihin pa rin, Jude, sinasabi mo dito na wala tayo sa good karma. Nandito lang tayo as pag may konti, mag-share tayo. Yun ang kasiyahan natin. Eh. Oo. Na hindi naman sinasabing laging pera para makatulong ka sa kapwa. Yung knowledge mo lang, yung pagturo lang na para hindi na magkamali yung kaibigan mo, malaking bagay na. Advice. Ano? Advice, oh. So, kung mas kaya mo na magbigay ng konting, mag-exert ka ng konting Knowledge. knowledge,
malaking bagay. Pero ako pare, base sa experience ko. Kunyari, kumain ako sa restaurant, no? Doon sa Baguio, di ba may branch siya doon, pag napasyal kami doon. May nakainan ako doon na ramen. Mahilig ako sa ramen eh. Sabaw, malamig. Nung unang kain ko doon, sarap. Pangalawa, masarap pa din. Yung patatlo, ay yung may-ari kasi nung una, nakakwentuhan ko. Kuya, ang ang galing sabi? mo. Dito po kami sa Mr. Pares. Sinanong niya eh. Sabi ko, kuya, dito po kami sa Mr. Pares. Kuya, ang sarap ng ramen mo. Natutuwa ako. Kasi sa Manila may masasarap din. Yung pala sa Baguio, may parisan din palang masarap. Ramenan din palang masarap. Tuwa ako. Bago sabi ko, kuya, mag-brunch ka na. Magbabrunch din daw sila. Ngayon, nung mga patatlong kain ko, sabi ko parang may nagbago. Masarap pa din. Pero may nagbagong, sabi ko parang may nagbago ah. Sabi ko, ma'am, nasan po si sir, yung may-ari? Hindi ko natanda ang pangalan eh. Wala siya doon, pero ang nakausap po yung manager niya. Sabi ko, ma'am, ang sarap ng ramen nyo. Gusto ko sanang makausap si sir yung may-ari. Kasi nakakwentuhan ko nung nakaraan. May advice lang ako. Sabi ko, sir, gamit ka po ng karne na to. Huwag yung karne na to kasi nababa po yung quality ng ramen nyo. Kasi yung ramen nyo po ay isa sa pinakamasarap na natikman kong ramen. Yung sa konting share ko na ganun, wala naman ako hinihing kapalit eh. Pero yung na-share ko sa kanya na dapat, hindi lang lagi sa pera, dapat pala, mag-share ka din ng knowledge mo sa kapwa mo para mas makatulong ka ba. Kasi minsan, akala nung iba, nag-share ka ng idea, pinapangunahan mo na sila. Oo. Pero kasi minsan yung idea na yon na binigay mo, hindi nila alam yung Yun pinagkalugihan pala mo pala doon sa idea na yun na-experience para na-experience mo mo na. yun. Daang libo pala, minsan milyon pa, di ba? Pero kung shinare mo ng libre, laking bagay dun sa laking bagay. binigyan mo. Ika nga nila, sharing is caring. Oo. Diba? Kasi yung pagninegosyo, hindi naman natin kalaban yung ibang negosyante. Tutulong-tulong nga yan eh. Di ba? Kung bibigyan mo yan ng magandang advice, baka mamaya maging kapartner mo pa yan, di ba? Kaya, ang nakita ko lang, sa negosyo pala, Minsan kailangan mo din makinig. Doon papasok yung number 6, diskarte, o hindi lang sa diskarte, na huwag ka magkakaroon ng ego. dapat pala, makinig tayo, lalong-lalo na, katulad ng experience ko, yun pala talaga dapat makinig yung nagninegosyo sa customer niya. Oo. Advice lang naman eh. Kasi wala naman masama makinig eh. Kasi di ba, nung bata tayo, nakikinig din tayo sa teacher natin, sa magulang natin. Hindi naman Wala tayo, naman sinasabing para ikakasama mo yun eh. pati hindi naman tayo lalaki ng ganito na walang alam kung di tayo nakinig nung bata pa tayo. Yun ang importante doon. Ayun, mga pare. I-summary na natin yung mga napag-usapan. No? Ano ba yun? Ano ba yun? Nagsimula tayo sa una, kailangan magkaroon ka ng dahilan kung bakit ka nagnenegosyo. Kasunod nung dahilan na yun, yung kumita na tayo at lahat dahil maayos yung naging dahilan natin, no? Yung reason natin, yung purpose natin. Yung para diskarte ay mas mahalaga. Yung diskarte, mas Kaysa sa mahalaga kapital. yan kaysa sa kapital. Yung pangatlo. Pangatlo. Okay, yung pangalawa, hindi natin gagastusin yung kita natin sa luho. basta-basta. Ng basta-basta. Basta-basta. Pinag-iisipan yan. Yung pang-apat naman, dapat matuto kang makinig sa masa, wag sa ego. Oo. Yun yung alam natin na kailangan pakinggan din talaga natin yung pinagsisilbihan natin kung sino yung Importante tumatanggap ng produkto natin para malaman natin at maka-adapt tayo dun sa kinagagalawan ng negosyo natin. Pati parang Jack, yung wag kang matakot kung maliit lang yung negosyo mong bubuksan. Panglima yun. Ha? Oo. Kasi, syempre, lahat naman ng negosyo nagsisimula sa maliit. Pang-anim doon, pare, yung ihiwalay mo yung emotional mo sa decision mo. Oo. Napaka-importante rin yun. Kasi kung Emotional ka. emotional ka sa pagdating sa negosyo, nadadala mo yung problema sa bahay, baka hindi ka makapag-desisyon ng tama. At syempre, hindi mawawala dyan, yung time is gold natin. Hindi dapat natin binabaliwala ang Time oras. is gold while naghahanap buhay. While naghahanap buhay, mga At pare. saka yung ano, mag-ipon ka habang kumikita ka. Napaka-importante Mag-imbak. nun. Kailangan makapag-imbak Parang tayong tayo. mga guyam. Ano yung mga guyam? Oo, nag-iimbak yan bago Nag-iimbak magtagulan yan, eh. Kasi hindi mo alam kung kailan matutuyuan eh. Pati syempre dapat mag-adapt tayo ng
ng pagbabago. Yun na, doon napapasok yung mga learnings natin nun sa pag-iimbak. Eh, syempre, yung adaptation natin sa lahat ng mangyayari, nandun papasok din talaga. Saka, yung pinaka-importante doon, magbalik ka sa kapwa. Yun, Ng blessing mo. blessing. Sharing is caring, mga pare ko. Kasi, pag nagbabalik ka ng blessing, tuloy-tuloy yun. Ito, basically, itong ginagawa natin eh. Oo. Itong ginagawa natin pagpa-podcast, sinishare natin yung experiences natin, sinishare natin yung buhay natin, kung paano natin ganapan yung negosyo natin. So, ito isang simple ng pagbabalik sa mga manonood natin. So, yun. Yun yung 10 utos ng pagninegosyo na dapat, yung basic lang yun pare, no? Hindi pa yun sobrang lalim. Pero magagamit mo kung magsisimula ka ng paghahanap buhay. Pati pare, yung pinag-usapan natin na to, base naman talaga sa experience natin tatlo. Oo. Na talagang magagamit mo kung magsisimula ka. Siguro, may mga mas malalim pa doon. Pero sa ngayon, kung magsisimula ka ng negosyo, kahit ito meron ka nito, talagang kaya mong mag-succeed. Oo. Sa mga manonood natin dyan, baka may naiisip kayo na pwede natin idagdag sa 10 utos ng pagnenegosyo. Comment down nyo lang sa natin, sa video. Tama, tama. Mga pare, Paano? ano bang ginagawa natin dito? Tara na. Tara, bukas ulit.